Adrian, sana'y matanggap mo ang bata na dinadala ko. Hiling ni Pinky sa kanyang asawa. Tanggapin? Tanggapin kong batang yan? Alam mo bang sinasabi mo, Pinky? Nanggagalaitin na sagot nito. Walang kasalanan ng batang ito, Adrian. Inosente siya. Naroon na tayo. Ngunit niisip mo ba ang sasabihin ng mga kapitbahay natin? Napag-isipan ko ng tungkol dyan. Maaari naman nating sabihin na nasa Hong Kong ako, nagpa-inject para sa artificial insemination. E di pinalabas mo lang na inutil ako. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Mahirap ang buhay ni Pinky sa Hong Kong. Isa siyang high school graduate na maagang nag-asawa. Nagtungo siya roon bilang domestic helper para lang umasenso ang buhay nilang mag-ina kasama ang kanyang asawa at matupad ang pangarap niya na maging doktor. Ang asawa nitong lalaki ay isa lamang maliit na building contractor na sumasama sa kanyang mga kaibigan kapag may project sila. Pinky, clean the bathroom. It's so dirty. I have visitors coming over today. Sigaw ng amo niyang inchik na babae. Make sure it smells good. I understand, sir. Magilaw na sagot ni Pinky. Ang amo niyang lalaki ay kuripot at manyak. Minsan na siyang nahuli ng dalaga na sinilipan siya habang naliligo. Samantalang ang babae naman ay mabait pero madaling naniniwala sa sinasabi ng kanyang asawa. I will go to the store now. My husband is going to take care of you. Sabi ng amo niyang babae. Nagkaroon ng pagkakataon ng asawa nitong lalaki. Nang matiyak niya na nakaalis na ang kanyang asawa, agad itong pumasok sa banyo, kung saan kasalukuyang naglilinis si Pinky. Niyakap niya ito mula sa likuran, sabay hawak sa boobs nito. No sir, please, no. I don't want you. I don't want you touching my body. Pagsusumamo ni Pinky. I'll give you plenty of money. Just allow me to touch your body. Me not want sex, only touch. Sagot ng pangit na inchik. I don't want your money. Do not touch me. Pagmamakaawa ng dalaga habang naghahanap ng tiyempo para makatakbo. Nang aktong susunggaban na naman siya nito ay bigla niya itong itinulak. Agad siyang kumaripas ng takbo papunta sa kwarto niya. Nilak niya ang pinto upang hindi ito makapasok. Nabigong lalaking inchik sa tangka nitong pag-aabuso kay Pinky ng araw na yon. Nanatili ang dalaga sa loob ng kanyang kwarto. Makalipas ang ilang oras ay sinubukan niyang sumilip sa siwang ng pintuan ng kanyang kwarto upang tiyakin kung nakaalis na yung inchik na lalaki. Dapat niya kasing matapos ang utos ng kanyang among babae bago ito dumating. Nang matiyak niya na wala na ito, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa banyo. Pagdaan niya sa salasay, nakita niyang lalaki na nakatulog hawak ang bote ng alak na ininom nito. Noon lang napanatag ang loob ni Pinky. Mabuti na lang at maagap ako. Kung hindi ay kanina lang nakuha niya ng pagkababae ko. Bulong niya sa kanyang sarili. Kapag nangyari yun, ay kawawa lang ako. Magsumbong man ako sa asawa niya. Hindi rin ako paniniwalaan nun. Binilisan na lang ni Pinky ang paglilinis upang makabalik siya agad sa kanyang kwarto. Hapon na nang dumating ang amo niyang babae. Why are you drunk again? Paninita niya sa asawa. I drink because I am sad if you're not here. Pambobola ng lalaki. Really dear? You miss me already? Yes, so let's go to the room and make me happy. I have some visitors coming. Let's just do it tonight. Mungkahi ng babae. I want now. Come. It will be quick. Sabi ng lalaki habang hinihila ang asawa nitong babae sa loob ng kanilang kwarto. Ganito ang ginagawa ng amo niyang lalaki kapag umiiral ang pagkamanyak niya
Lalong-lalo na ngayon na nabitin siya kasi nakatakas si Pinky. Ilang minuto lang ay tapos ng dalawa. Tinawag na siya ng amo niyang babae upang tulungan siyang maghanda ng pagkain para sa kanyang mga bisita. Pinky, come and help me to cook for my visitors. Utos nito. Yes, ma'am. Sabi ni Pinky. Here are the onions. Chop them. Alright, ma'am. After doing that, get the chicken from the refrigerator. Soak it in water. I understand, ma'am. Sang-ayon ni Pinky. Sinunod lahat ng dalagang inutos ng kanyang among babae. Napagod ng gusto si Pinky sa pagluluto. Subalit sa pagkakataon na yun ay okay lang sa kanya. Niligtas kasi siya ng among babae dahil sa kanyang pagdating. Mula sa balak ng amo niyang lalaki na kahasain siya. You're getting good at cooking Chinese food. Puri ng babaeng inchik. It's because you're a good teacher. Pambobola naman niya rito. Come, let us serve the food on the table before my friends come. Okay, ma'am, I will help you. Isa-isa nilang dinala ang mga pagkain sa maliit na mesa. Inayos ng kanyang among babae ang mga ito sa paraan na tinatawag niyang traditional Chinese table arrangement. Katatapos pa lang nilang gawin nang bigla na lang may kumatok sa pintuan. Lumapit si Pinky upang pagbuksan ng bisita. Hey, Mei-ling. I'm the first to arrive. Pagmamayabang ng kaibigan niya, ito ay may katamtaman na laki at mataba. I knew you would be here before the others. Sagot naman ni Mi. Why you say so? Because you love so much to eat. Patawang sabi niya. Nagtawanan ng dalawa. Pagkatapos nun ay umupo ng babae sa mesa. Ilang saglit lang ay nagsidatingan na rin ang mga amiga ni Mi. May payat, pangit, at maingay magsalita. Kumbaga ay wala ni isa sa kanilang magugustuhan ng kahit sinong lalaki. Sa katunayan nga ay talbog silang lahat sa kagandahan ni Pinky. Dahilan kung bakit pinagnanasaan siya ni Mei Zhao. Na-promote pala sa trabaho si Mei-ling, kaya ito naghanda upang ipagpasalamat ang kanyang blessing sa Diyos. Isa yung Chinese tradition. Maya't maya lang ay lumabas na si Mei Zhao upang sumali sa selebrasyon. Naglabas siya ng maiinom na alak. Manginginom kasi ito. Come on, let's have some drinks. Yaya ni Mei Zhao sa mga kaibigan ng asawa. Oh my, you know we don't drink. Sabi ng mataba niyang kaibigan. It's my wife's celebration and you're in our house. Drinking is good. Pamimilit nito. Hindi nakatanggi ang mga kaibigan ni Mei-ling. Dahil hindi sila likas na manginginom, agad silang nalasing. Doon na nagsimula ang pangalawang beses na pagtatangka ni Zhao na abusuin si Pinky. Pinky, come here and clean this mess. Pasigaw na utos nito sa Pilipinong katulong. Yes, sir. Nanginginig na sagot niya. Nang mapadaan ang dalaga ay sinubukan niya itong hipuan sa puwet sa pagitan ng kanyang hita. No, sir, please. Don't do that. Pagtanggi niya sa ginagawa ni Zhao. Oh, come on. I said, I will give you money. Pabulong na sabi nito. I don't like it, sir. I have a husband back home in the Philippines. Pananakot nito sa amo niyang lalaki. He is not here. He will not know what we do. Pahayag pa ng manyak na insik. Hindi na nakapalag si Pinky nang bigla siyang lingkisan nito sa kanyang bewang at buhatin sa kwarto nilang mag-asawa. Sir, I don't like. Pagmamakaawa niya. You will like what I do to you. I am a good lover. Nangiinis sa sabi ng lalaki. Nagawa ni Zhao ang masama niyang bala kay Pinky. Wala kasing makakatulong sa kanya nung gabing yon. Lasing lahat ng mga kaibigan ni Mei-ling, pati na rin siya. Umiyak na nagbihis na lamang si Pinky. Pumasok ito sa banyo upang maligo at tanggalin ang mga bakas ng panggagahasa sa kanya ng among lalaki. Akala ni Pinky ay
Doon na natapos ang kanyang kalbaryo. Patapos kasi siyang bigyan ng pera ni Zhao, ay nangako ito na hindi na siya gagalawing muli. Subalit nagsinungaling lang pala ito. No sir, I thought you said you're not going to do it again. Tanong ni Pinky. I lied. What can I do? You are so beautiful. Sagot ng amo. Naganap na naman ang kinatatakutan ng dalaga. Hindi niya na ngayon alam ang kanyang gagawin. Pakiramdam niya ay napakarumi niya ng babae. Ang dumi ko. Ang dumi ko ng babae. Mas masahal pa ako sa isang prostitute. Sigaw ng kanyang utak habang tahimik na umiiyak sa loob ng kanyang kwarto. Ano nilang sasabihin ng pamilya ko sa Pinas kapag nalaman nila ang nangyayari sa akin dito sa Hong Kong? Matatanggap pa kaya nila ako? Bulong pa niya sa kanyang sarili. Magpakamatay na lang kaya ako. Kapag bangkay na akong uwi sa Pilipinas, hindi ko na maririnig ang kanilang pangungutya. Subalit mali yun. Kasalanan yun sa Diyos. Biglang pagbabago ng kanyang isip. Alam ko na. Tatakas na lang ako rito. Maghanap ako ng trabaho malayo rito. Hindi ako papayag na maulit muling ginawa ni Zhao sa akin. Ganun na nga ang ginawa ni Pinky. Nang makuha niya ang kanyang sahod sa among si Miling, ay nagba siya na itong lumayas. Itinaon niya na tulog ang mag-asawa. Saka isinagawa ang kanyang balak. Saan kaya ako magpapalipas ng gabi? Sapat lang ang pera ko para sa ilang araw ng pagkain ko at pamasahe. Tanong niya sa kanyang sarili. Sa di kalayuan ay may natanaw siyang bangko. Napansin niya na nasa limlim ito ng isang puno. Doon niya na naisipang matulog. Wake up! Wake up! You cannot sleep here. Isang malakas na boses ang biglang gumising sa kanya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang pulis ang tumambad sa kanyang paningin. I'm so sorry. I have nowhere to sleep. Paliwanag niya rito. No, I don't care. You have to go somewhere else. Utos nito sa kanya. Walang nagawa si Pinky kundi ang sumunod. Nasa ibang bansa siya. Sa Hong Kong ang madayuhan na katulad niya ay kalimitang minamaliit. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalaga hanggang sa makarating siya sa isang bakery. Good morning. What can I do for you? Magilaw na tanong ng binata na nagbabantay sa tindahan. I'm hungry. Want to buy some bread? Sagot naman niya sa mahinang boses. It seems you came from somewhere far from here. Don't worry. I'll give you bread and coffee for free. Just wait here. Pahayag ng binata. Anak pala ito ng may-ari. Di kasi itong matulungin, lalo na sa mga nangangailangan. Habang kumakain si Pinky, ay nagkwentuhan silang dalawa. So what brings you here? Usisan nito sa maputing dalaga. I come to look for work. I have nowhere to sleep last night, so I sleep in bench. Pahayag niya sabay turo niya sa lugar kung saan siya natulog. Oh my, you're a poor soul. Naawang sabi ng binata. Do not worry, I will give you work. Do you know how to bake bread? Yes, I know little. Pahayag ni Pinky. That's great then. After you eat, come with me to our house. You take a bath and put on some new clothes. Then I will teach you. Paliwanag dito sa kanya. Subalit sa pagkakataon na yun ay parang nag-aalangan na sumama siya sa binata. Hindi mabura kasi sa kanyang isipan ang panggagahasa na ginawa ni Zhao sa kanya. Natatakot siya na baka maulit yung muli. Now, you ready to learn? Yes, I am. Thank you for the work and clothes. Pasasalamat niya sa bago niyang amo. Nagsimula na nga siyang turuan ni Oliver. Ipinakita nito sa kanya ang paggawa ng donuts at mga specialty breads na itinitinda nila sa bakery. Matapos ang ilang araw ng pagsasanay ay kaya niya nang mag-isang mag-bake. You have done well. The breads you baked are so delicious. Pagpupuri ni Oliver. I have a good teacher. Pambobola niya rito.
Tahimik na nagtawanan ang dalawa habang nagkwakwentuhan sila sa likod ng bakery. 2 buwan nang lumipas. Wala na siyang narinig kung hinana pa siya ni Ling at Zhao. Sabagay, mas maigi ng buhay niya ngayon at ayaw niya nang bumalik pa sa kanila. Nakapag-ipon na rin siya ng sapat na pera para sa balak niyang pagbabalik sa Pinas. Sa totoo lang ay, ayaw niya na sa Hong Kong. Gusto niya nang lisanin ang bayan na ito na nagbigay sa kanya ng pasakit. Isang hapon, habang nagmemeryanta sila ni Oliver, ay sinabi niya sa amo ang kanyang balak. What? She plan to go back to the Philippines? Gulat na tanong nito. Yes, I want to go home to my family. I miss them. Sagot naman niya. Hindi na ba magbabago pang pasya mo? Sabi ni Oliver sa Tagalog na ikinagulat naman niya. You know how to speak Tagalog? Oo, pero konti lang. Sino nagturo sa'yo? Mahabang kwento. Ang nanay ko kasi ay Pilipina. Ang tatay ko naman ay Amerikano na nadistino dito sa Hong Kong. So, isa ka palang Phil-Am? Tama ka dyan. Kalahating Pinoy at kalahating Amerikano ako. Kaya't marunong akong magtagalog. Nako, bakit di mo ako kinausap nung una pa lang sa Tagalog? Malay ko ba? Kinausap mo ako sa English, kaya sinagot kita sa lingwaheng yun. Pabiro niyang sagot. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Pagpapatuloy ni Pinky. Papayagan mo ba ako na umuwi sa Pinas? Nag-isip munang mabuti si Oliver bago ito sumagot. Sige, payag na ako. Subalit kailangan mong mangako sa akin na sakaling naisipan mong magtrabahong muli sa Hong Kong, dito ka sa akin mamamasukan. Deal. Syempre naman, saya ako babalik. Ang laki kaya nang naitulong mo sa akin. Ginawa ko lang naman kung anong tingin ko ang tama. Turo sa akin kasi ng mga magulang ko na kapag nakaangat na ako sa buhay ay huwag na huwag kong kalimutan kung saan ako nanggaling. Gumiti ng pagkatamis-tamis si Pinky. Alam niya kasi na sa wakas ay nakatagpo siya ng isang kaibigan na lubos na nakakaintindi sa kanyang kalagayan. Makaraan ng ilang linggo ay nakahanda na sanang umalis pabalik ng Pinas ang dalaga. Ngunit isang pangyayari ang maglalagay muli ng kanyang buhay sa panganib. Good morning, officer. What can I do for you? Bati ni Oliver sa 2 pulis na bumisita sa kanyang bakery. Do you happen to have an employee by name of Pinky? She is a Filipina. Tanong ng isa sa mga ito. I don't know anybody by that name. Perhaps you got the wrong address. Pagsisinungaling nito sa mga otoridad. Well, she escaped from the previous employer. Hence, she is considered to be an illegal alien. I understand. So, if in case she comes by looking for work, don't accept her. Utos ng mga ito. Don't worry, I won't. Nang makaalis ang mga pulisay, pinuntahan niya ang dalaga sa likuran ng shop. Tinanong niya ito kung anong dahilan, bakit niya nilayasan ang dati niyang employer. Totoo bang sinabi ng mga pulis sa akin? Usisa nito. Oo, tamang narinig mo. Sabi ni Pinky. Bakit mo nagawa yon? Kasi inabuso ako ng lalaki kong amo. Sa tuwing walang asawa niya, ay ginagahasan niya ako. Mangiyak-ngiyak niyang kwento sa kaibigan. Gagong amo mong yun ah. Galit na sabi ni Oliver. Kaya nga minabuti ko na lang na umalis sa puder nila bago siya mamihasa sa ginagawa niya. Buti hindi kanya nabuntis. Sana nga ay huwag. Masyado pang maaga upang sabihin ko na hindi. Tatayo na sana si Pinky sa kanyang kinaupuan nang bigla itong nahilo. Mabuti na lang at nasalo siya ni Oliver. Dinala siya agad nito sa doktor. Doon niya nalaman na buntis na pala siya. Hindi niya agad nalaman ang kanyang kondisyon kasi regular ang kanyang pagre-regla. Anong gagawin ko, Oliver? Ayaw ko sa batang ito. Naiinis niyang pahayag habang nakasakay sila sa taxi pabalik ng bakery. Wala ka nang magagawa. Hindi mo man ito ginusto. Subalit andyan na yan.
Pagpapalubag loob na sinabi ng binata. Meron pa. Ipapalaglag ko itong bata. Huwag mong gagawin yan, Pinky. Kasalanan yan sa Diyos. Inosenteng bata sa sinapupunan mo. Ngunit bunga ito ng panggagahasa sa akin. Ano ito? Panghabang buhay kong dadali ng kagagawang ginawa sa akin ni Joe? Isipin mo na lang, nahulog ng langit ang bata. Matutunan mo rin siyang mahalin. Mungkahi ni Oliver. Hindi na muling sumagot si Pinky hanggang sa makauwi na sila. Nagkulong ito sa kanyang kwarto kinabukasan at di man lang kumain, isang bagay na ikinabahala ni Oliver. Pinky, buksan mo itong pintuan. Nagdala ako ng pagkain para sa'yo. Sabi ng binata. Ayaw kong kumain. Iwan mo na lang muna ako. I want to be alone. Pasigaw niyang sagot mula sa loob ng kwarto. Sige, kung yan ang gusto mo. Iwan ko na lang itong niluto ko sa harapan ng pintuan. Sakaling magutom ka ay kunin mo na lang. Pahayag ng kanyang amo. Samantala sa loob ng kwarto ni Pinky. Anong gagawin ko sa batang ito? Diyos ko. Tulungan niyo naman po ako. Bulong niya sa kanyang sarili habang nakahiga sa kama. Bunga siya ng taong kinasusuklaman ko. Hindi maaring manatili ang alaala ng pang-aabuso niya sa akin. Alam ko po na kasalanan ng pagpapalaglag sa bata. Ngunit yun lang ang tanging paraan upang matigil ng bangungot na ito. Lubos na naunawaan ni Oliver ang pinagdadaanan ng dalaga. Kaya't never niya itong iniwan sa mga araw na kinakailangan niya ng makakausap. Pinky! Pinky! Gising ka na ba? Tanong ng binata habang kumakatok sa kanyang pintuan. Oo, medyo tinatamad lang akong bumangon. Naalimpungatan itong sagot. Come on, bangon ka na dyan. Pinaganda pa naman kita ng masarap na almusal. Mabigat pa kasing pakiramdam ko. Nako, mahirapan kang mga anak niyan kapag ganyan ka. You have to get up and walk around the streets para magkaroon ka naman ng exercise. Sige, wait lang at magbibihis lang ako. I will wait for you by the dining table, okay? Yes, bababa na ako in a little while. Ganito alagaan ng binata ang kanyang kaibigan. Parang kapatid na kasi ang turing nito sa kanya. Hanggang sa dumating na ang araw na kailangan na ni Pinky na umuwi ng Pinas. Sure ka ba na kaya mo na? Paniniguro ni Oliver. Oo, I have thought of this for a very long time. Alam ko na isasagot ko sa mga katanungan ng aking asawa. Handa na rin akong tanggapin kung ano man ang pasya niya ukol sa relasyon namin. Sakaling hindi niya akuin ang batang dinadala ko. Sana'y maging open-minded siya. I mean, kapag ipinaliwanag mo sa kanyang dahilan kung bakit ka nabuntis, sana maniwala siya. Tama ka dyan, Oliver. That is exactly what I am praying for. Maaari pa rin may milagrong mangyari. Well, if that is the case then, this means goodbye and hope to see you soon. Pahayag ng binata. Yes, pangako hindi kita kakalimutan. Ang laki ng itinulong mo sa akin sa panahon na kailangan ko ng isang balikat na masasandalan. Niyakap ng mahigpit ni Pinky sa Oliver. Dahan-dahang nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Sinamahan ng binatang kaibigan papunta sa airport para itong tatay niya na maraming bilin sa kanya bago siya sumakay ng eroplano. Engineer Adrian, kumusta na yung pagbabago sa design ng building na pinapagawa ng ating kliyenting si Mr. Ethan Adams? Tanong ng kaibigan niyang si Miguel. Okay na, Engineer. Na-revise ko na yung blueprint. Sa katunayan nga ay, sinimula na nga ng mga trabahador natin ang pag-aayos sa terrace. Magaling kung ganun. Sa tingin mo ba ay matatapos natin ang project sa katapusan ng buwan na ito? Sigurado ako doon. Magagaling ang ating mga tauhan. Okay, sinabi mo eh. Alam mo naman ang laki ng tiwala ko sa'yo. Sabi ng kaibigan niya. By the way, pinapatawag ka pala ni Engineer Oscar Montenegro sa opisina.
Dahin ka muna daw doon bago ka umuwi sa inyo. May tao siyang gustong makilala mo. Bili ni Miguel. Sige pare, salamat sa abiso. Sagot naman ni Adrian. Habang nasa loob ng kanyang lumang kotse, ay di niya maiwasang mapaisip kung sino ang taong ipapakilala ng boss niya. Hindi kaya isang bagong ehenyero na gusto nitong turuan niya sa pagpapatakbo ng projects nila? Oh, Adrian, andito ka na pala. Bati ni Engineer Oscar kay Adrian. Maupo ka saglit at tatapusin ko lang itong ginagawa ko. Utos nito. Sinunod naman siya ng site engineer at naupo ito sa sofa na malapit sa pintuan ng opisina. Salamat at pinaunlakan mo ang imbitasyon. Nasabi na ba sa'yo ni Miguel kung bakit kita pinatawag? Yes sir. Ang sabi niya ay may papakilala daw kayong tao sa akin. Right, meron nga. Teka, at tatawagin ko na siya. Anak, halika na rito at narito na si Engineer Adrian. Okay dad. Sagot ng kanyang nag-iisang anak na dalaga. Naggulat si Adrian sa narinig. Anak na dalaga ng head engineer niya ang ipapakilala sa kanya. Hello there. Ako nga pala si Sylvia. Kababalik ko lang mula sa US. Matagal ako dun kaya nung sabihin ko sa kanya na gusto kong mamasyal. He suggested that you accompany me. Isa ka daw sa mga pinagkakatiwalaan niyang engineer niya. Paglalahad nito. Ako po sir? Tanong ni Adrian kay Engineer Oscar. Oo, ikaw ang napili ko na sumama sa kanya. Alam ko na di mo siya pababayaan. Don't worry about sa mga gagastusin niyo. Sagot ko lahat. Paliwanag ng boss niya. Pero paano yung project natin sir? Hindi ba't malapit nang matapos yun? If that is the case, then si Engineer Miguel nang bahala. He knows what to do. Kayo pong bahala. Kaya lang, inaalala ko po kasi ang inay ko. May sakit kasi ito. Ganun ba? Ganito na lang. Kukuha na lang ako ng mag-aalaga pansamantala sa kanya. Okay lang ba sa'yo? Mungkahi ng matandang engineer. Sige na, pumayag ka na. I'm sure naman na magiging maayos lang ang kalagayan ng inay mo. Pahayag ni Sylvia. Sige po, basta bigyan niyo lang po ako ng ilang araw para ayusin lahat sa bahay. Sang-ayon ni Adrian. Oh, ayan dad, pumayag na siya. Wika ni Sylvia. Tinupan ni Engineer Oscar ang napag-usapan nila. Kumuha siya ng isang caregiver na mag-aalaga sa inay nina, Pinky at Adrian. Wala kasing kalam-alam ang boss niya na may asawa na ito, kaya't ang buong akala nito ay binata siya. Ngunit hindi magandang kalalabasan ng lahat. May na kasi ang pangangatawan ng kanyang inay. Kinakailangan ng bantayan niyang mabuti para di magkasakit. Ano ka ba namang matanda ka? Sinabi ko nang kumain ka na. Bakit ayaw mo pa rin? Sigaw ng masungit na caregiver. Wala pa kasi si Adrian. Lagi ko yung kasabay na kumain ng hapunan. Sabi ni Aling Amor. Ay nako, hindi sapat ang ibabayad nila sa akin para pagtiyagaan ka. Kakain lang ako pag andito ng anak ko. Pagmamaktol ng inay ni Pinky at Adrian. Ikaw ang bahala. Kung ayaw mong kumain, edi wag. Sino tinakot mo? May Alzheimer's disease na ang matanda. Bukod pa roon ay mahina ng baga nito. Dahil sa pagpapabayang tagapag-alaga nito ay tuluyan ng bumagsak ang kalusugan ni Aling Amor. Walang kaalam-alam si Adrian sa nangyayari. Abala kasi ito sa pamamasyal kasama si Sylvia. Kampante rin siya na maayos na binabantayan nito ng kinuang caregiver ni Engineer Oscar. Hanggang sa dumating sa punto na nagkasakit ng inay nila na nauwi sa tuberculosis. Inay! Inay! Bakit parang hinang-hina kayo? Tanong ni Adrian. Hindi ako makahinga anak. Sagot niya rito habang nagsuka siya ng dugo. Ano pong nangyayari sa inyo? Ang tagal mo kasing nawala. Masamang tao tuloy ang nag-alaga sa akin. Di niya ako pinapakain mabuti. Sumbong nito sa asawa ng kanyang anak. Huwag kayong mag-alala. Andito na po ako. Dadaling ko kayo sa ospital ngayon din. Pangako ni Adrian. Subalit huli na ang lahat
Ginawa na ng mga doktor ang kanilang makakaya. Namatay si Aling Amor na di man lang nasisilayan ang muling pagbabalik ng anak niyang si Pinky sa Pilipinas. Laking pagsisisi ni Adrian sa nangyari. Paano niya ipapaliwanag sa asawa niya ang nangyari sa inay nito? Kung hindi sana ako nagpatalo sa takot ay buhay pa si inay. Alam kasi ni Engineer Oscar ang lahat ng anomalya na ginagawa namin sa mga projects. Kapag di ko siya sinunod ay magsusumbong ito sa kinauukulan. Bulong niya sa kanyang sarili. Paano ko ito sasabihin kay Pinky? Anong mukhang iharap ko sa kanya? Bagamat natatakot sa maaring hinatnan ng pagkamatay ng ina ni Pinky dahil sa kanyang kapabayaan, minabuti pa nitong maghanap ng paraan upang makausap ang kanyang asawa upang ipaalam ito. Kahit hindi niya alam kung paano niya ito magagawa. Hindi kasi laging tumatawag si Pinky sa kanya. Ang huli nga ay, nung nagsabi ito na may bago na siyang trabaho. Ngunit sadyang marunong ang tadhana. Dahil bago pa man makakilos si Adrian, ay nasa Pilipinas na si Pinky. Mama, sa may Sampaloc po tayo. Utos nito sa taxi driver na sinakyan mula sa airport. Sige po, ma'am. Sang-ayon naman ito. Medyo malayong airport sa kanilang bahay. Matraffic kaya natagalan bago siya makarating rito. Masaya na sana ang kanyang pag-uwi. Ngunit may karagdagang problema ang sasalubong sa kanya. Bakit kaya maliwanag ang bahay namin? Tanong nito sa kanyang sarili habang papalapit siya. Bigla siyang kinabahan sa nasaksihan. Sana hindi totoong aking kutob. Hindi ko kakayanin. Sabi pa nito sa kanyang sarili. Nang nasa harapan na siya ng kanilang bahay, ay napalitan ng kalungkutan ang kaligayahang nararamdaman niya kanina. Inay! Inay! Pagwawala niya habang tumatakbo papunta sa kanilang bahay. Bakit mo ako iniwan? Bakit hindi mo nahintay ang aking pagbabalik? Sigaw niya habang humahagulhol sa iyak. Pinky, wala na si inay. Ginawa ko naman ang lahat ng makakaya ko. Pero hindi ito sumapat. Pagtatanggol ni Adrian sa kanyang sarili. Wala kang kwentang asawa. Ibinilin ko sa iyo bago ako umalis. Kaalagaan mo siyang mabuti. Pero anong ginawa mo? Buliyaw niya rito. Sorry na mahal. Kasalanan kong lahat. Pag-amin ni Adrian. Dahil sa pagdadalamhati nilang dalawa, ay di napansin ng asawa ang tiyan ni Pinky. Matapos ang lahat, saka lang nagtapat ang babae kay Adrian. Alam ko na galit ako sa nangyari. Pero ako manay, may pagkukulang sa'yo. Paliwanag ni Pinky. Nung huli akong tumawag ay, nabanggit ko na may bago akong trabaho. Subalit di ko sinabi ang totoong kadahilanan. Bakit ako nagpalit? Sabi pa niya. Ikuminento niya sa kanyang asawa ang panggagahasa ng amo niyang si Jao. Sinabi rin niya na ang bunga noon ay ang batang nasa sinapupunan niya ngayon. Nabigla si Adrian sa narinig. Di niya inakala na mangyayari yon sa kanyang asawa. Adrian, sana'y matanggap mo ang bata na dinadala ko. Hiling ni Pinky sa kanyang asawa. Tanggapin? Tanggapin ko ang batang yan? Alam mo bang sinasabi mo, Pinky? Nanggagalaiti na sagot nito. Walang kasalanan ng batang ito, Adrian. Inosente siya. Naroon na tayo. Ngunit niisip mo ba ang sasabihin ng mga kapitbahay natin? Napag-isipan ko ng tungkol dyan. Mari naman nating sabihin na sa Hong Kong ako nagpa-inject para sa artificial insemination. E di pinalabas mo lang na inutil ako. Bakit naman nila iisipin yun kung ang tinurok sa akin ay ang similya mo? Kahit na, mapupurol ang mga utak ng taga rito. Mas madali sa kanilang isipin na nabuntis ka ng ibang lalaki kesa sa paniwalaan ng sinasabi mo. Ang mahirap sa iyo, Adrian. Sarili mo lang iniisip mo. Nagpaliwanag na nga ako kung bakit ako nabuntis. Sa halip na damayan mo ako ay kinukutsa mo pa ako. Paratang ni Pinky sa kanyang asawa
Mahalaga sa akin pagkalalaki ko. Di mo ako masisisi kung pagdudahan ko na naghasa ka nga sa Hong Kong. Sinampal ni Pinky ang kanyang asawa. Maghiwalay muna tayo. Mas mabuti pang mag-isa ako kaysa makisama ako sa lalaking katulad mo. Umiiyak niyang sabi. Tiyan ka na. Di kita kailangan sa buhay ko. Pahayag pa niya. Iniwan ni Pinky ang kanyang asawa. Nagpunta na lang ito sa kanyang tiyuhin sa probinsya upang doon na ipanganak ang bata. Samantala, minabuti na lang ni Adrian na manatili sa kanilang bahay. Sayang din naman kung ibebenta niya ito. Laki pa naman ang hirap niya para ipatayo ito. Ilang buwan nang dumaan, kabuwanan na ni Pinky kasamang kanyang tiyuhin at asawa nito. Isinilang niyang malusog na batang lalaki sa isang maliit na ospital. Ang puti ng anak mo, Pinky. Masayang bati ng tiyahin niya nang magising ito. Oo nga, kamukha mo siya. Ngunit ang pinagtataka ko lang ay, bakit ito singkit? Usisa ng kanyang tiyuhin. Mahilig po kasi akong manood ng Chinese movies nung pinagbubuntis ko siya. Pagsisinungaling niya sa dalawa. Ay, oo nga pala. Maaring pinaglian mo ang mga napapanood mong inchik. Mungkahin ng mag-asawa. Tinulungan siya ng kanyang tiyuhin at tiyahin sa pagpapalaki sa bata. Gamit ang konti niyang naipon. Nagpatayo sila ng isang maliit na sari-sari store sa kanilang barangay. Dito nila kinuha ang pang-araw-araw nilang gastusin. Makalipas na ilang taon ay, malaki ng anak niyang si Aaron. Nagpasya na si Pinky na ipagpatuloy ang pag-abot sa kanyang pangarap na maging isang doktor. Ang puso natin ay may 4 na bahagi o tinatawag na chambers. Dito nagsisirculate ang dugo upang makakuha ng sapat na oxygen. Paliwanag ng professor. Masasabi na ang puso ang organ ng ating katawan na masipag kasi hindi ito tumitigil sa pagtibok. Dagdag pa nito. Ngunit ito rin ang kadalasan na naabuso ng tao. Kaya't marami ang namamatay sanhi ng heart attack. Ang tanong ko, kailan nagkakaroon ng heart attack ang isang tao? Tanong nito sa kanyang mga estudyante. Nagtaas ng kamay si Pinky. Sir, dahil sa labis na pagkonsumo ng matatabang pagkain, naipon ng plaque sa walls ng mga arteries ng ating puso. In time, sumisikip ng daluyan ng ating dugo at doon na nakakaranas ng heart attack ang isang tao sapagkat nahirapan na itong mag-pump ng dugo. Sagot niya. Magaling, Miss Pinky. Mukhang nag-aral kang mabuti. Puri ng kanyang professor. Napangiti na lamang ito at tahimik na naupo. Ay niya kasi napag-isipan siyang mayabang ng makaklase niya. Ang galing mo naman kanina, Pinky. Sabi ng kaibigan niyang si Marlene. Nakapag-aral lang po ako kagabi. Eksaktong yung tinuro ni Prof ang nabasa ko. Kaya't alam ko ang sagot. Pabirong wika niya. Napaka-humble mo naman. Di ka katulad ng iba dyan na akala mo kung sino. May takot po ako sa Diyos. I believe kasi na wala ang galing nating ito kung hindi niya ibibigay sa atin. Tama ka dyan, Bess. We should always put God above everything that we do. Sang-ayon ang kanyang kaibigan. Ilang taong binuo ni Pinky para makamit ang nais niya na maging isang ganap na doktora. Espesyalista sa kalusugan ng mga babae ang kanyang tinahak na landas sa medisina. Di naglaon ay nagtapos na rin siya. Nagsumikap siya sa pagre-review sa board exam. Sa awa ng Diyos, nakapasa silang dalawa ni Marlene. Ngayon ay ganap na silang mga doktora. Congratulations, Bess! Bati ni Marlene sa matalik niyang kaibigan. Same to you. Masayang sagot naman nito habang nasa isang bar sila na nagiinuman kasamang iba pa nilang mga kaklase na nakapasa rin tulad nila. Ano nang plano mo ngayon? Usisa ng kanyang kaibigan. Sa Manila siguro ako maghahanap ng ospital. Maaring pribado o pampubliko. Pahayag niya. Ako naman ay dito na lang sa ating probinsya. Ayaw ko kasing malayo sa aking pamilya. Lalo na't matanda na aking mga magulang. Pahayag ni Marlene.
Tama lang na alagaan mo sila. They were the ones responsible para makatapos ka ng pag-aaral at maging isang ganap na doktor. Kung ako nasa kalagayan mo ay, ganun din ang gagawin ko. Patay na kasi silang pareho. Hindi na nila naantayang pag-apot ko sa aking pangarap. Malungkot na sambit niya habang umiinom siya ng alak. Ay nako, tama na nga yung kadramahan na yan. We are all here to celebrate. Mungkahi ng isa nilang kaklase. Nagsayaw na lamang sina Pinky at Marlene kasamang kanilang mga kaklase sa dance floor upang malibang. Ngayon naganap na rin siyang doktor. Pakiwaring ay, gaganda na rin ang buhay nilang mag-ina. Panahon na siguro upang tamasain nila ang bunga ng paghirap niya na nagsimula pa nung nasa Hong Kong siya. Tulad ng nabanggit niya sa kaibigan, nagtungo siya sa Manila upang mag-apply ng residency sa isang pribadong hospital, ang East Asia Medical Center. Natanggap naman siya agad dahil sa kanyang magandang record nung nasa kolehiyo pa siya. Good morning, Doc Pinky. Bati ng isa niyang nurse nang makasalubong niya ito sa corridors ng ospital. Good morning din. Bati niya pabalik. Dito po tayo, Doc. Sabi ng kasama niyang lalaking nurse na nag-assist sa kanya. Dito na nagsisimulang magandang bahagi ng kanyang buhay. Kasabay ng paglaki ng anak niyang si Aaron ay ang pag-usbong ng karera niya bilang isang doktor. Di naglaon dahil sa kanyang angking galing at kasipagan, na-promote siya bilang isa sa mga department head ng ospital. Oops, may break muna. Gusto mo ba ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Samantala salungat naman ang nangyari sa kapalaran ng ex niyang si Adrian dahil sa pagkagumon sa sugal. Natuto itong magnakaw sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Engineer Adrian, kumusta nang pinapatayo kong mall? Tanong ni Mr. Reyes. Malapit na pong matapos, sir. Ilang araw na lang ay. Gagawin na namin ang electrical installations then. Ang interiors naman ang aayusin ng grupo ko. Pagbabalita nito. Mahusay kung ganon. Puri ng mayamang lalaki. Tulad ng naipangako niya sa may-ari, wala pang isang buwan ay handa na ang mall. Nagpa-schedule ng grand opening si Mr. Reyes. Maraming dumalo sa naturang party, mga kilalang tao sa mundo ng kalakalan. Ngunit isang pangyayari ang maglalabas ng bahong ginagawa ni Adrian. Isang aksidente na magiging dahilan ng pagkatanggal ng kanyang lisensya. Narito po tayo ngayon sa kabubukas lang na Terra Verde Mall. Kasalukuyan nitong tinutupok ng apoy ang ikalimang palapag kung saan naroon ang administrative office ng naturang kumpanya. Paglalahad ng reporter ng telebisyon. Ayon sa mga bombero, napag-alaman ng sanhi ng sunog ay ang substandard na wiring na ginamit sa buong building. Sabi pa niya, "Anong nangyari, Engineer Adrian?" Galit na tanong ng may-ari. Hindi ko rin alam, sir. As far as I'm concerned po, alam ko na sinunod ng foreman ko ang specs na nilagay ko sa blueprint. Pagtatanggol niya sa kanyang sarili. Magkita na lang tayo sa korte. I will sue you and your company. Kayo pong bahala, sir. Mas maganda para mapatunayan ko na wala akong kasalanan. Matapang na sagot ni Adrian. Ilang linggo matapos ang naganap na sunog sa Terra Verde Mall, ay nagsimula ng paglilitis ukol sa kasong isinampa ng may-ari kay Engineer Adrian. Bilang foreman ng building na nasunog, anong utos sa'yo ni Engineer Adrian? Tanong ng abogado ni Mr. Reyes. Sinabi po niya na dapat matapos na namin agad ang electrical installation sa linggong yon. Nang sabihin ko sa kanya na ang size ng electrical wire na available sa pinagkukuhanan naming hardware para sa main wire side. Number 2, AWG. Na halip na number 1, AWG. Pinilit niya akong yun na lang ang gamitin. Bagamat tutol ako. Paglalahad ng foreman sa korte. Ang ibig mo bang sabihin ay tumanggi ka sa utos niya? Alam mo na ito ay labag sa building code? Opo, pero pinagpilitan pa rin niya ang gusto niya.
Sinabi niya na masyado ng matagal ang panahon na antayin namin para sa pagdating ng number 1 AWG na wires. Makakaabala raw ito sa expected turnover date niya kay Mr. Reyes. Sabi pa ng tauhan ni Adrian. Malinaw sa sagot ni Foreman Engineer Adrian na lumabag ito sa Building Code ng Pilipinas. Magpapatunay lamang na mas nangingibabaw sa kanya ang paggagahaman sa salapi kaysa sa kaligtasan ng mga taong gagamit ng building. Paliwanag ng abogado ni Mr. Reyes sa hurado ng hukuman. Hindi magandang kinalabasan ng paglilitis sa kaso ni Adrian. Nilaglag siya ng kanyang foreman na matagal niya nang kasama sa kumpanya. Galit na hinarap niya ito paglabas nila ng korte. Bakit mo nagawa sa akin yun? Pinagkatiwalaan pa naman kita. Nanggagalaiti niyang sumbat sa kanyang tauhan habang hawak niya ito sa kwelyo. Ginawa ko lang naman po kung anong tingin ko ang nararapat. Dapat ay naisip niyo na mali ito bago niyo ito gawin. Matapang na sagot ng foreman. Tama na po yan, Engineer Adrian. Pagsusuway ng abogado ni Mr. Reyes. May katwiran naman ang witness ko. You should have thought of the consequences of your actions. Now, may chance na mawalan ka pa ng lisensya. Mahal, umalis na tayo rito. Si Dad nang bahala sa lahat. Hindi ka pa babayaan nun. Yaya ni Sylvia sa kanyang asawa. Nanggagaliiti pa rin si Adrian sa pagkakanulo ng tauhan niya. Subalit ng mga oras na yun ay, naisip niya na mas maigi na rin na sundin niyang tinura ni Sylvia. Easy ka lang, Adrian. Hayaan mo at kakausapin ko si Dad mamaya. Paniniguro ng kanyang kabiyak. You can't blame me, Sylvia. Trader ang lalaking yun. Matapos ko siyang bigyan ng malaking halaga, ay ganun pa rin ang ginawa niya. Inis na pahayag nito. Sige, para lumamig ang ulo mo ay dumiretso na lang tayo kay Dad ngayon. Alright, mahal. That way ay matatahimik pansamantalang isip ko kapag nalaman ko kung anong maaring gawin ng Dad mo. Nagmaneho si Adrian sa direksyon ng mansyon ni na Sylvia. Nasa Batangas yon, kaya't it took them almost 2 hours para makarating doon. Sylvia anak, napasugod ka, bati ni Engineer Oscar sa kanyang unikaiha. Kagagaling lang namin ng car ni Dad. Ngayon kasi ang hearing ni Adrian ukol dun sa nasunog na Terra Verde Mall. Paliwanag ng anak niyang babae. So, anong nangyari? Enlighten me. Hiling ng kanyang ama. Ipinagkanulo po si Adrian ng foreman natin sa kumpanya. Kinuha kasi itong saksi ng kabilang panig. What? Ginawa niyo yun? Abay, matagal ko na yung tauhan. Opo, Dad. Kaya nga galit na galit si Adrian sa kanya. Baka naman nagkulang ka ng bilin sa tauhan mo. Tanong niya sa kanyang manugang. Hindi po, Dad. As a matter of fact, mas malaki ang binigay ko sa ngayon kesa sa dati. Sagot ni Adrian. Bakit siya bumaliktad sa'yo? Busog naman pala siya. Wala rin po akong ideya, Dad. Bastang nabanggit niya ay nakonsensya na raw siya at di niya nakaya ang mga dati nating ginagawa. Okay. Ako nang bahala sa lahat. Huwag ka muna magsasalita tungkol sa kahit ninuman. Utos ni Engineer Oscar sa manugang. Salamat, Dad. Kailan pa lang susunod na hearing niyo? A month from now po. Good. Mas makabubuti siguro kung magbakasyon muna kayo sa Hong Kong ni Sylvia. This would help take your mind off the case for the meantime. I like your idea, Dad. Saba naman ni Sylvia. Adrian, say yes na. Pangungumbinsi niya sa kanyang asawa. Huwag kang mag-alala. Sagot ko lahat ang gastusin niyo. It's my gift for the two of you. Dahil sa wakas ay magkakaroon na ako ng apo. Okay, baka nga makatulong kapag pumunta tayo doon at magbakasyon ng kahit ilang araw. Yes, thank you, Dad. Masayang sabi ni Sylvia sa bayakap sa kanyang ama. Nang sumunod na araw ay lumipad ang mag-asawa sa Hong Kong. Wow, it's so nice here, mahal.
Wika ni Sylvia. Yes, mahal. Ang gaganda nga ng mga tanawin. Mukhang makakalimutan ko nga ang problema ko sa Pinas. Sagot naman ni Adrian. Punta tayo din sa park. Gusto kong maglakad-lakad. Sabi kasi ng doktor ko, I need to have some exercise. Makakatulong daw yan sa panganganak ko. Sylvia, nasa first trimester ka pa lang ng pagbubuntis mo. Matagal pa bago ka manganak. Pabirong sabi ni Adriana, siya namang ikinainis ng asawa niya. Kahit na, mas okay na yung aware ako sa mga dapat kong gawin. Sige na nga, sorry na. Nagtungo na nga sila sa malapit na park. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ay nakaramdam ng gutom ang dalawa. Kain tayo sa bakery na yun, Adrian. Mungkay ni Sylvia. Are you sure gusto mong kumain dyan? Nagtatakang tanong nito. Oo naman, why? What's wrong with that bakery? Wala naman. Kaya lang di ako sanay sa ganyang establishments kapag pumupunta. Alangang pupunta tayo ng mall just to satisfy my craving. It's so far away mula rito. Alright. Payag na ako. Let's go. Naglakad na nga sila patungo sa bakery ni Oliver. Ano pong order nila? Magiliw na usisa niya sa mag-asawa. Oh, marunong ka palang magtagalog? Gulat na tanong ni Sylvia. Yes, I'm half Filipino and half American kasi. Paliwanag niya. Okay. Ano bang bestseller niyo dito? Sabi ni Sylvia. Well, ang pinakamabenta namin dito ay ang aming donut na may coconut and milk fillings. Sagot naman ni Oliver. Ganyan ang orderin namin. Pahayag ng babae. How about your drinks? Tanong pa ng binata. May milkshake ba kayo rito? Opo, meron kaming milkshake. What flavors do you have? May strawberry, mocha, cookies and cream at vanilla. Mahal, anong gusto mo? Vanilla na lang ako. Sagot ni Adrian. Cookies and cream naman sa akin. Pahayag naman ni Sylvia. Alright, I'll come back with your orders in 15 minutes. Wika ni Oliver. Umalis na sa harapan nilang binata upang gawin ang kanilang order. Alam mo, Adrian, this is not such a bad place after all. Mahangin at tahimik rito. I agree. Para siyang subdivision sa Pinas. Sang-ayon naman ng lalaki. Maya't maya lang ay nagbalik na si Oliver kasama ang kanilang pagkain. Tinikban agad ni Sylvia ang donut. This is delicious. Recipe mo ba ito? Usisa niya sa binata. Nope. It was made by a good friend of mine who used to work here. Pero ngayon nasa Pilipinas na siya. Sabi ni Oliver. Really? Filipina ang baker mo? She can say it that way. Tinuruan ko siya kasing mag-bake. Nang natuto ay gumawa siya ng sarili ng flavors ng donuts. Sabi niya na Filipinos who would pass by my store will love them. Tama naman siya. Tagasan sa Pinas ang kaibigan mo. Pasensya na kung medyo matanong ako. Wika ni Sylvia. She mentioned na taga Sampaloc, Manila daw siya. Kinilabutan si Adrian sa kanyang narinig. Kung bakit ay di niya maintindihan. Malaki kasi ang pagkakahawig ng kwento ni Oliver ukol sa kaibigan nito at ng kay Pinky. Oh, wow! Naging kayo ba? Dugtong pa ng babae. Nope. Friends lang talaga kami. Buntis siya nung nag-work siya dito. So she decided to go home para doon daw niya isilang ang anak niya. So sad naman. Nag-uusap pa ba kayo? Hindi na. Simula nang nakauwi siya di niya na ako tinawagan. Malungkot na pagbabahagi ng binata. She must have been there to you. Oo naman. Para ko na kasi siyang ate. Kung okay lang natanungin ko, ano naman ang name niya? Her name is Pinky. Bigla na lang nasamid sa kinakain niya si Adrian. Bagay na napansin ni Sylvia. Mahal, anong nangyari sa'yo? Wala. Malaki lang ata yung nakagat ko na donut. Masarap kasi. Pagsisinungaling niya. Alright, be careful next time ha. Malayo pa naman ang hospital rito. Pabirong sabi ni Sylvia.
Nang maubos nilang kinakain ay, agad na nagyaya si Adrian na umalis. Sinabi niya sa asawa na biglang sumama ang kanyang pakiramdam at kailangan niyang magpahinga. Bye Oliver, nice meeting you. Paalam ni Sylvia sa binata. Balik lang kayo rito ha. Hope you like my donuts. Sabi ni Oliver. Yes, we did. Super sarap nga eh. Di ba mahal? Pahayag ng babae habang nakatingin ito kay Adrian na noon ay di maintindihan ang kanyang nararamdaman. Agad nang sumakay ng taxi ang mag-asawa. Sinabihan ni Adrian na dalhin na sila sa kanilang hotel. Ilang araw din ang itinagal ng dalawa sa Hong Kong. Soon it was time for them to come home. In a few days kasi ay hearing na naman ni Adrian. Hindi katulad ng una. Ang pangalawa ay mas madaling natapos. Pumayag kasi na areglohin na lang ng kumpanya ni Adrian ang kaso na sinampa ni Mr. Reyes. Masaya na sana si Adrian sa resulta. Subalit malaki ang hininging kapalit ng kabilang panig sa kanilang grupo. Para pumayag si Mr. Reyes na ditanggalan ng lisensya si Adrian, kailangang makulong ito ng 1 taon at magbayad ng damyos na 1 milyon ang kanyang kumpanya. What? Magbabayad na nga kami ay makukulong pang asawa ko? Galit na sigaw ni Sylvia sa loob ng korte. Wala tayong magagawa. Miss Montenegro, siya ang kahilingan ng aggrieved party. Sabi ng hukom. Kung ako sa inyo ay, tanggapin niyo na ang kanilang mungkahi. Maliit na bagay yan kumpara sa posibleng pagtanggal ng lisensya ng asawa niyo at pagpapatayo niyo muli ng Terra Verde Mall na walang sinisingil kay Mr. Reyes. Mahayag pa niya. Tumingin si Sylvia sa kanyang dad na noon ay nakaupo sa kanyang likuran. Sumenyas ito na pumayag na siya. Mahal, ano sa tingin mo? Bulong niya kay Adrian. Sa palagay ko ay mas maigi na yung sinabi nila. 1 taon lang naman. Mabilis ko yung bubunuin. Sagot niya. Masama man ang kanilang loob ay pumayag na lang ang kampo ni Adrian. Dad, bakit ganun ang nangyari? Akala ko ba sabi mo ikaw ang bahala? Sumbat ni Sylvia sa ama niya. Wala akong magawa anak. They asked for too much. Humiling ng 10 milyon si Mr. Reyes. Paliwanag ng dad niya. Bakit? Hindi ba natin kaya ang ganong halaga? Kapalit ng kalayaan ng asawa ko? Naiinis sa sabi ni Sylvia. He has to learn his lesson. Kailangan malaman niya na not everything kaya niyang gawin. Dahil nakasandal siya sa pangalan ng pamilya natin. Hindi ba't di pa kayo kasal? Andun na ako. But you betrayed him. Pinaniwala mo siya na you got his back. Pero anong ginawa mo? Nilaglag mo rin siya. Nagpupuyos sa galit na sabi niya sa kanyang dad. Nagtiwala kami sa'yo. Paano ng baby ko? Pahayag pa niya. Tanggapin mo na lang iha ang nangyari. Magkakasama pa rin kayo. Medyo matatagalan nga lang bago mo siya makitang muli. Inis man si Sylvia sa kanyang amay, wala itong nagawa. Siya pa rin ang padre de pamilya. At ang salita niya ay batas na dapat sundin. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hindi na malaya ni Sylvia, nakabuanan niya na. Nang sumakit ang kanyang tiyanay, itinakbo na siya sa East Asia Medical Center. Hindi ko na kaya. Malapit nang lumabas ang baby ko. Sigaw niya habang mabilis na tumatakbo ang ambulansya patungo sa ospital. Konting tiis na lang, Mrs. Ilang minuto na lang ay ando na tayo. Pahayag naman ng medic na kasama niya sa loob ng sasakyan. Code Blue. We have a code blue. Sigaw ng medic pagpasok nila sa emergency room. Ihanda yun ang operating room. Utos ni Doktora Amanda. Agad namang kumilos ang mga nurse. Anong status ng pasyente? Tanong niya sa medic na nagdala. Dok, pumutok na po ang bag of water niya. She has been in labor for an hour na po. Sagot nito kay Doc Amanda. How about her vital signs? Blood pressure is at 130/80. Going into eclampsia na po siya. Mabilis na sabi ng medic. Nurse, dalhin ang pasyente sa operating room. Tawagin niyo na rin si Doc Pinky as the main surgeon. Utos ng doktora. Doktora Pinky, kailangan po kayo sa operating room. Isang babae pong nangangailangan ng cesarean section.
Nasa masalang posisyon daw kasi yung bata ayon kay Dr. Amanda. Pagbabalita ng nurse. Alright, I will be there in a minute. Asikasuhin ko lang saglit itong pasyente ko. Sagot ni Doktora. Okay po, Dok. Sabihin ko na lang po sa kanila. Makaranang lang minuto ay nasa loob na ng operating room si Doktora Pinky. Tinanong niya agad ang kalagayan ng pasyente mula sa nurse na kasama ni Doktora Amanda. Dok, mataas ang kanyang blood pressure at going to eclampsia. Pahayag ng nurse. Doktora Amanda, anong pangalan ng pasyente? Tanong niya sa kapwa niya, Doktor. She's Sylvia Montenegro, isang businesswoman at anak ni Engineer Oscar na nasangkot sa isang anomaly. Sabi ni Doc Amanda. Okay, Doc Amanda. Sagot nito sa pahayag ng kanyang kasamang doktor. Please, handle the anesthesia. Dagdag niya. Noted, Doc Pinky. Shall we proceed with the operation? Tanong ni Doc Amanda. Yes, let's go ahead. We need to hurry kasi nasa panganib ang buhay ni Miss Sylvia Montenegro. Mariing utos niya. Halos isang oras ang ginugol nila sa operasyon. Naging matagumpay naman ito. At isang healthy baby boy ang anak ni Sylvia. Dinala na sa recovery room ang babae. Nakatulog ito dahil sa anesthesia na itinurok sa kanya. Gabi na nang magising ito. Nasaan ang baby ko? Usisa ni Sylvia sa nurse na nag-aayos ng kanyang dextrose. Lalaki po, ma'am. Isa po siyang healthy baby boy. Magiliw naman na pahayag ng nurse. Salamat naman kung ganun. Si Doc Amanda, kailan niya pala ako dadalawin? Ay ma'am, hindi na po si Doc Amanda ang attending physician niyo. Si Doc Pinky na po. In-endorse na po niya ang kaso niyo sa kanya. Doc Pinky? Is your real name Doc Pinky Abelia? Opo ma'am, paano niyo po alam? Kakilala niyo po ba sila? Sikat kasi siya. Nabasa ko kasi ang isang article about her sa isang magazine before. Pagsisinungaling ni Sylvia. Totoo po yung sinabi niyo, as a matter of fact. Hinangaan ko siya kasi bukod sa magaling na siya ay mabait pa ito. Ngumiti na lamang si Sylvia. She pretended to be exhausted para umalis ng nurse sa harapan nito. At di na magbusisi pa about how she met Doc Pinky. Makaranang lang minuto ay napadaan sa room ni Sylvia si Doc Pinky. Bago pumasok ng kwarto kasamang nurse na nag-a-assist sa kanya, nagpalakas muna ito ng loob. Okay lang po ba kayo, Doc? Inosenteng tanong ng nurse. Yes, I guess I'm just a bit exhausted. Halika na sa loob at nang matapos na ang rounds ko for today. Utos niya. Pumasok na sa loob ang dalawa. Kumusta ng pakiramdam niyo, Mrs. Montenegro? Bati ni Doc Pinky sa kanyang pasyente. Nahilo pa po ako ng konti at medyo masakit po yung tahi ko, Doc. Sagot nito. Kailangan niyo pong magpahinga ng ilang araw dito sa ospital para makarecover ka ng maayos. Paliwanag ng doktora. Ibig sabihin po ba nun, Doc? Posible na magtagal ako rito? Usisa ng pasyente. Hindi ko po masabi. Depende kasi yun kung gaano kakabilis mag-recover. Halatang aburido si Sylvia sa isinagot ng doktor. Kaya hiniling na makausap niya ito ng sarilinan. May kailangan ka bang sabihin sa akin, Sylvia? Oo, meron sana akong ipapakiusap sa iyo, Doc. Sabi ng pasyente. Ano yun? Magiliw na tanong ng doktor. As of now kasi, Doc, ay hirap ang pamilya ko financially. My dad's company was sued for the damages sa project na ginawa nila ng asawa ko. Nasunog kasi yung building at dahil sa nangyari, marami sa kanilang kliyente ang lumipat na ng ibang construction company. Pahayag ng pasyente. Kasama sa project na yon ang asawa kong si Engineer Adrian na ngayon ay nakakulong. Kaya wala kami halos pambayad sa hospital bills as of now. Natigil saglit si Doc Pinky. Sa mga oras na yun ay di niya alam ang kanyang isasagot. Ngunit sa bandang huli ay nanaig pa rin ang dikta ng busilak niyang puso. Sige, pag-iisipan ko kung anong maaari kong gawin. Meanwhile, magpahinga ka muna dyan para gumaling ka na.
Salamat, Doc. Salamat. Pagpapakumbaba ng pasyente. Duman ng mga araw, sa wakas ay maaari nang lumabas ng ospital si Sylvia. Isang bagay ang kakagulat nito na magpapabago ng pagkakilala niya kay Doc Pinky. Miss, magkano ang bilangan ako? Tanong ni Engineer Oscar sa cashier ng ospital. Ay, si Miss Sylvia Montenegro po bang tinutukoy niyo? Paglilinaw ng cashier. Yes, siya nga. Wala na po siyang babayaran, sir. Inayos na po lahat ni Doc Pinky. Lalaki ang mga mata ng mag-ama sa sinabi ng cashier. Hindi nila inakala na gagawin yun ng doktora. Agad na hinanap ni Engineer Oscar si Doktora Pinky upang magpasalamat ito. Inikot niya ang buong ospital hanggang sa mahanap niya ito. Magandang hapon po, Doc Pinky. Sabi ni Engineer Oscar. Magandang hapon din po. Sino po sila? Tanong ng doktora. Ako po si Engineer Oscar, ang ama ni Sylvia. Oh, kayo po pala. Gulat na pahayag ni Doc Pinky. Ano po yung paglilingkod ko sa inyo? Dagdag pa nito. Nagpunta po ako rito upang magpasalamat ako sa ginawa nyo para sa aking anak. Hindi ko inaasahan na may mga taong katulad nyo. Naintindihan ko po ang kalagayan nyo sa buhay. Galing din po kasi ako sa kahirapan. Alam ko po na napakahirap ng walang malalapitan sa mga ganitong pagkakataon. Salamat po, Doktora. Napakabait niyo po. Walang anuman, Engineer Oscar. Matapos magpasalamat ay tuluyan nang umalis ang mag-ama. Inuwi na ng matandang lalaki ang kanyang anak at apo. Ilang buwan nang dumaan at nakalaya na rin sa wakas si Adrian. Agad itong umuwi sa bahay nilang dalawa ni Sylvia. Doon niya nakita ang anak niya. Ang gwapo mo naman. Manang-mana ka sa papa mo. Pahayag niya habang nakangiti niyang pinagmamasdan ang sanggol sa crib. Nako, nagmayabang na naman si Engineer Adrian ko. Sagot ni Sylvia. Siya nga pala, mahal. Naalala mo pa ba yung lalaking nakausap natin sa Hong Kong? Si Oliver ba ang tinutukoy mo? Oo, mahal. Di ba sabi niya nung andun tayo na may kaibigan siyang Pilipina na pangalan ay Pinky? Usisa ng kanyang asawa. Yes, nabanggit nga niya iyon. Hindi kasi maalis isipan ko ang kaibigan niya at ang doktora ko ay iisa. Bigla na lang kinutuban si Adrian. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi napakabait niya. Siyang nagbayad ng lahat ng hospital bills ko. Katulad din siya ng kaibigan ni Oliver. Baka naman nagkataon lang na magkahawig ang kanilang pag-uugali. Ando na ako, pero may isang bagay na nagpapatunay na iisa lang sila. Ano naman yun? Nang nabanggit ko kasi na ang pangalan mo ay napansin ko na parang kilala ka niya. Doon na nag-alala si Adrian. May kilala ka bang Pinky, mahal? Ha? Wala. Bakit naman ako nadamay sa usapan? Pagsisinungaling niya sa asawa. Sigurado ka, ha? Kasi ayaw na ayaw ko na pinaglilihiman ako. Pahayag ni Sylvia. Nagsasabi ako ng totoo, mahal. Well, kung ganun ay okay ng lahat. Natigil ang usapan ng dalawa, pero hindi pa rin mailis sa isipan ni Adrian ang narinig niya mula kay Sylvia. Kung tutuusin kasi ay may pagkakahawig ang kwento niya sa sinabi ni Pinky noon sa kanya. Iisa lang ang paraan upang makatiyak siya. Kailangan niyang makausap ang doktora na tumulong sa kanyang asawa. Kinabukasan ay nagpaalam muna si Adrian kay Sylvia na magtutungo muna ito sa opisina upang ayusin ang kanyang magamit doon. Nagdahilan siya na kakausapin niyang mga tauhan at kumbinsin sila na manatili pa sa kanilang kumpanya. Subalit ang katotohanan ay nagtungo ito sa East Asia Medical Center. Good morning. Bati niya sa nurse na nakatalaga sa reception area. Yes, sir. Good morning din po. Nakangiting sabi nito. Mari ko po bang malaman kung andito ngayon si Doktora Pinky? Tanong niya sa nurse. Ay, opo. May clinic po sila ngayon. Pwede ko ba siyang puntahan at kausapin? Sige po. Nasa dulo ng koridor na yon po ang clinic niya. Turo ng nurse sa kanya. Agad na nagtungo si Adrian sa direksyon na sinabi ng kausap niyang nurse. Nagkunwari siyang pasyente upang papasukin siya ng babaeng nurse na assistant niya.
Tiyempo naman na kukonti ang mga nagpapakonsulta kaya nakapasok siya agad. Maupo na lang po kayo. Inom lang po ako ng tubig saglit. Sabi ng doktora. Sige po, Dok. Sagot naman ni Adrian. Maya't maya lang ay lumabas na ito. Doon niya napagtanto ng pasyente pala'y ang ex niya. Ano ginagawa mo rito? Pabulong niyang tanong. Narito ako para pasalamatan ka pa sa ginawa mo kay Sylvia. Sagot ni Adrian. Kung ganun ay okay lang, makakaalis ka na. Mabilis na sabi niya. Teka lang, Pinky, nais ko rin sanang humingi ng kapatawaran mo sa mga nagawa ko sa'yo. Patawad? May gana ka pang humingi ng kapatawaran ko? Inis na pahayag ni Doc Pinky. Oo, alam ko na, pinabayaan kita. At nagsisi ako sa ginawa ko. Hindi kita kayang patawarin, Adrian. Napakasakit ng pagtalikod mo sa akin nung mapanahon na kailangan kita. Wala ako sa sarili ko noon. Nasaktan ako. Ang labis na malaman ko na buntis ka at hindi ako ang ama. Kung talagang mahal mo ako, sana inunawa mo na. Di ko ginusto na mangyari yun sa akin. Patawarin mo na ako, Pinky. Gusto ko nang bumalik sa buhay mo. Pagmamakaawa niya. I'm so sorry, Adrian. Pinili mo ang buhay na yan. Kaya't pangangatawanan mo na. Hindi naman ako maghabol sa'yo sapagkat masaya na ako kung ano mang meron ako. Kapiling ang anak kong si Aaron, kaya't malayang malaya ka na. Tinalikuran na siya ng doktora. Walang nagawa si Adrian, kundi ang umalis na talunan. After all, deserve niya ito. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Shoutout nga pala kay Sally Roldan. Ang sabi niya ay, kamag-anak man o hindi, kapag nanaig ang inggit at ugaling kademonyohan, ay hindi magwawagi kailanman ang mga taong mapagbigay at mapagkumbaba, binibigyan ng Panginoon ng kaginhawaan. Thank you, Miss Jane. Sa muli, God bless. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.